All discussion and question is highly be focused on fishing and some extra bonus tips on how to be effective on fishing. Outside the topics will not be entertained. Disclaimer lang po, kapihan tayo is not an expert and nor claiming to be someone who I am not. Everything is based on personal experience and learning. Ayan, umpisa na lang po tayo mga guys ha. May PowerPoint po tayo. Ayan mga guys, the Masters Fishers Class. Pag-usapan po natin ngayon, Masters Fishers Class. Bago po tayo magpatuloy, alamin po muna natin kung ano po pa talaga ang purpose, bakit ako nakaroon nitong tinatawag kong Masters Fishers Class. Ang purpose ko po dito ay, ito lang, simple lang po, to help small-time YouTuber like me po and share my personal experience and evolution. May pa-evolution pa. To help small-time YouTubers like me and share my personal experience and evolution of learning. Talagang tinatawag ko po talagang evolution of learning kasi nga, nung una ako po ay nangingisda sa Facebook. Nangingisda din po ako sa YouTube pero sa malawakang ilog po, malawakang dagat ng YouTube. Pag may nakita po ako mga video, hindi po sa live streaming ha, doon po ako nag-leave ng mga comment. Nag-leave po ako ng comment doon, sub to sub, new friend here. Tapos nag-drop ako ng aking bahay sa mga video nila, mahaba man or maiksi, kasi wala pa akong alam. At saka nung napansin po siguro ako at nawaan sa awa ng may kapal, lalong-lalo na po, hinibog niya po yung puso at damdamin, isipan ni Lola Mimi. Tingnan mo yung anak ko, si Pastor Chumar. Hindi ka ba naawa sa kanya? Kahit saan na lang at kahit ano na lang ginagawa, kahit saan nag-post. Siguro nakita ni Lola Mimi yung mga ginagawa ko pong mga hindi talaga mali talagang gawain sa pangingisda. Kaya ayan, Lola Mimi Pulvera, coach me, help me, guide me, and introduce me to the team Apo ni Lolo. Kaya ayan, palakpakan. At doon na po nag-umpisa, nakilala ko si Sara Musika, aking mahal, at saka pati na din kay Donatix, ang hari ng mga kulot. Kaya ayan, as time goes on, si Sir Jane Figis, at saka yung kaibigan ko din, na kaibigan din nating lahat, na pinakakaibigan din ni Lola Mimi Pulvera, si Cristel Bures. Yan po sila po mga guys, ang mga nauna ko pong nakilala sa team Apo ni Lolo. At sa kinalaunan po, sa sarili ko pong kaptsaga at saka personal scientific experience na talagang matuto, digging more deeper pa po, marami araw at gabi na walang masyadong tamang pagtutulog para lang matuto. At talagang mag-in-deep na po. Kinakarir ko na po kasi ang vlog. Kasi nga, wala na isibot taga-Domingo. Kaya ito po yung purpose. Evolution po talaga ng aking learning. At saka on the art of fishing during live streaming. Yan po ang purpose kung bakit po ako nakaroon dito ng Masters Fishers Class. At Pastor, bakit nga naman ginawa mo itong exclusive? Ba't hindi mo na lang ito ituro during your regular live streaming? Regular live streaming, bakit mo naman hindi ituro? Ako po mga guys, iwala na if you are giving pearls to the swine, it will just be trampled down and it will be muddy. If you are going to give gold or diamond to dogs, it will have no value on them. At saka, ako po ay naniniwala po mga guys na we need to get at all cost wisdom. Buy wisdom at all cost, and when you have it, keep it for life. Learning po, education po, karunungan po ay talagang hindi siya libre. At malalaman po natin na talagang gusto po tayong matuto pag ang isang tao ay talagang willing po siyang mag-invest, willing po siyang magbayad, willing po siyang gumawa ng kahit ng anong paraan para lang po siya matuto. At saka, ito pa po pag tinuturo ko po ito in public during my regular live streaming, baka marami po ang ma-offend, ma-upset, at makaroon na lang ako ng maraming tuwa. Kasi nga, hindi nila matake. There are things that we are going to talk about right now ay para lang po talaga sa mga talagang may nag-shift na po talaga, nag-evolve na po talaga na maging seryoso na po sila sa kanilang pangkabuhayan showcase through YouTube, through this vlogging career. Kaya ayan, and to meet and connect and establish organic small-time YouTubers for the purpose of collaboration. Ayan, ito na po. Nagkaroon na po kami isa ng collaboration ni Lola Mimi Pulvera. What I am doing right now is the result of collaboration ni Lola Mimi Pulvera. At marami pa po siyang mga technique na isi-share natin ngayon. Sharing of information and ideas. Ito po talaga ang purpose kung bakit ko po ito. And to have knowledge of to whom you are going to apply the YouTube Golden Rules. Ito po, importante To have knowledge. Makaroon po tayo ng kaalaman kung sino po yung ating
pamuhayan sa golden rules ng YouTube. Ano po yung golden rules ng YouTube? Yung pong pag minahal mo ako, mahalin din kita. Pag nag-support ka sa akin, mag-support din ako sa iyo. Kasi nga po, hindi po ibig sabihin na tayo ay isang part ng isang team at maraming team. Hindi po ibig sabihin na lahat sila sa member ng team Apo ni Lolo o kung ano man ang team na nasa sa iyo, silang lahat po ay nagkasupport sa iyo. May ilan-ilan na pong nagsupport sa iyo. Kaya ikaw ay talagang nagsupport sa lahat ng mga members sa isang team at saka you only receiving back. 3 lang po ang nagsupport back sa iyo. Talagang hindi po yan maganda. This is the law of exchange. Law of exchange is applicable in vlogging. And this is the golden rule of YouTube. Kaya by doing this, malalaman natin kung sino po yung ating pamuhayan ng golden rules of YouTube. At ang ituturo ko lang po ngayon sa inyo ay this 12 lang po 12 different level of fishers. Yes, you heard me right, 12 different level of fishers. And let's start mga guys, doon po sa pinaka-12. Yung pinaka-12 po, tayong lahat po ay dumadaan po nito. Tinatawag ko po itong newbie fisher. Pag-type nga, para naman makaroon po ako ng interaction, newbie. Sino po dito ang dumaan ng pagiging newbie? Pag dumaan po kayo ng pagiging newbie, pag-type po kayo ng newbie, mag-comment po ng newbie at saka enter nyo po. Pag hindi po kayo dumaan ng newbie, kayo ay naging master fisher na kagad, huwag nyo na po kayong mag-comment. Lola Mimi, si Chichia Vlog, dumadaan po sa newbie, baguhan. At palakpakan, ang iba po dito siguro ay hindi na dumaan ng newbie kasi naging marunong na kaagad sila. Alam na talaga nila kung ano ang gawin sa pangingisda. Kaya palakpakan at shoutout na lang. Ayan, salamat si Orlando's Cooking. 4 na po tayong mga newbies. Salamat. Ayan, palakpakan sa inyo. Ano po itong newbie fishers? These are wannabe vloggers. Lahat po ng mga vloggers ay mga fish. Pero hindi naman po lahat vloggers talagang nangingisda. Yung mga nangingisda lang yung mga small time. Pero yung mga vloggers na mga sikat na talaga, hindi na sila nangingisda. Pero tulad natin, mga small time tayo, kaya tayo ay nangingisda. At saka yung mga kaibigan na natin na nami-meet natin, na-connect natin, mga tunay po yun, hindi po yun mga system, hindi po yun mga robot ha. And it is venturing to grow his or her channel through fishing, and they are the ones who are most, itong mga newbie ha, they are the one who are most vulnerable to everything that we have been through. Ano po yung pinagdaanan natin as newbie mga guys? Diba tayo po yung vulnerable kasi hindi natin alam kung ano ang gagawin. Paminsan-minsan, napagalitan tayo ng host, napupuna tayo ng host, sinashoutout po tayo, pinabanggit pa yung pangalan natin. Ano po yung mga pinagdaanan natin? Yung hindi tayo sinusuklian, yung dikit lang tayo ng dikit, palagi tayong mga napapalo. The newbie are the ones who are very vulnerable sa mga hindi kaya-ayang mga dinadaanan natin. And we should also be understanding lahat ng mga newbie. Wag po natin silang i-bully, wag po natin silang i-look down, i-discriminate, at saka pagtawanan lang. They make a lot of mistakes, tulad po natin nung una, and it's our patient. Tingnan nyo mga guys, it's our patient. Lalong-lalo na yung nakakaasar na yung tawag nila, tanong nila, tulong po, kung ano-ano pa po. It's very annoying because kailangan din natin gumawa ng mga bagay na para po tayo ay umusad and outside YouTube live pa po. Pero yung mga newbie talagang, lalong-lalo na po yung mga eager po na matuto sa pangingisda. Kaya kailangan po sila natin ng ating patient, understanding, and then deeply needed. Kailangan po nila talaga yan. Ayan po, mga newbie po, number 12. Number 11. Basahin niyo po yan mga guys. Pakikomento nga dyan. Pang 11 po na levels of fishers, tinatawag ko po itong two waders. Pakikomento nga dyan, two waders. Ayan. Tingnan ko kahit isa lang. Ayan, two waders. Si Carisi, two waders. Ayan mga guys, ito pong pang-11, tinatawag ko po itong two waders. Actually, hindi po ito siya mangingisda. Yes, hindi ito mangingisda. Pero, ang focus niya kasi, two waders are mostly newbie. Ayan ha. Karamihan po sa mga two waders, mga newbie po yan, who had not moved on their painful experience during fishing. Ano po yung mga painful experience nila during yung napapalo na sila kasi hindi sila sinusuklian? In-escape lang ni host ang kanilang pangalan, hindi man lang sila pinansin at pinasa. Kaya nagdamdam ng luod
lalain. Unang resulta, kasagarang mga twaders, mga baguhan na, dili suklian, dili tango. O yeah, malain dayon, istorya sa host, kung may nagsasalita ang host, at saka may pain pa po siya, talagang iniisip niya, ako yun wadan ko na lang to si host, wadan na itong kanyang live streaming. Mostly sa kanila ay mga baguhan because they had not moved on of their painful experience. Actually, they are not certified vloggers. Nanatili po silang mga wannabe vlogger. At hindi rin sila mangingisda. Sila lang po talaga ay two-waders. And you know what? They are envious and jealous sa mga kaibigan nila, sa mga ibang channel po na lumalago at sa kanila ay hindi lumalago. And then secondly, probably yung mga two-waders na hindi na mga newbie, yun po yung mga two-waders na talaga they had a wrong heart. They just can mind their own channel and is very passionate about their envy toward others' channels' success and pity on them. Mercy is much needed. Kaya ayan mga guys, pag may mga tuwaders po mga guys, lalo na po kayo advice ko po sa inyo, unsolicited advice ko po sa inyo, wag po kayong matakot sa tuwad. Bagkos maawa pa po tayo sa mga tuwaders. Lalong-lalo na po kung alam niyo po kung sino po yung mga tuwaders. Awaan po natin sila, i-advise po natin sila, mahalin po natin sila. Let's find ways to help them, especially if we know that they are our friends also. Yan, mga tuwaders, mag-move po natin po tayo. Huwag natin ubus tiras natin sa tuwaders. Number 10 po mga guys, ito po, tinatawag ko pong budol fishers. Paki-type nga po sa komento, budol fishers. Budol na lang, budol. Ang budol fishers mga guys, ito po yung mga mangingisda na sinasabi nila. Budol fishers po, ito po yung klaseng mga mangingisda na talagang gusto lang sila talaga ang isdain at wala naman silang plano talagang manukli at mandikit. Ito po yung mga taglines nila. Dan, dinikitan na kita, minahal na kita, sinuklian na kita, at etc. pa. Ito po yung mga tagline nila. Pero ang totoo po talaga ay hindi naman pala. Wala talagang nangyayaring pagdidikit. Gusto lang nilang mapansin and get your attention para sila po ay, para kayo po ay dumikit sa kanila. One of the things na naging budol fisher po sila, ito po napalo sila ni Lulu Whitey, kaya hindi na sila makapandikit, hindi na sila makapanukli, at hindi rin nila alam kung ano ang gagawin. Most mistakes they are doing is either, ito po yung mga mistake nilang nagagawa, para sila makapandikit, uli, mambabawi po sila ng mga banana. Bakit po sila napalo? Kasi nga may maximum 75 po na pandikit. 75 na pandikit. Kaya napapalo po tayo ni Lolo. Pero gusto pa rin nilang mangisda. Kaya naging budol fisher sila. Kasabihan nila yung sa mga live streaming, dinikitan na kita, nag-iwan ako ng bakas, pero may bakas, pero hindi naman dumikit. Kasi nga, naging budol na sila kasi napalo sila ni Lolo Whitey. Para gusto silang makapandikit ulit, karamihan po hindi sila manukli or ginagawa nila ay nambabawi ng banana. Ang saklap doon, di ba? Kaya ayan mga guys, para sa mga budol fishers pag tayo po ay napalo at sana naman wag po tayo maging budol, ang gawin lang po natin ay gumawa po tayo ng mga ninja natin at ang ninja po natin, ang gamitin natin sa pangingisda. Kaya ayan, palakpakan na lang sa may mga ninja. At ito po, advice ko po, huwag po tayong mambawi. Huwag po tayong mambawi ng ating mga banana. Kasi nga, hindi natin alam, pag binabawi natin yung mga banana, it will just kill and consume our time na instead na mandikit tayo, makahanap tayo ng mga organic friends, pero naging busy po tayo sa pambabawi. Kasi nga, para lang tayo makapandikit uli. Or number 2, kasi nga, we are counting and we are listing those people na hindi pumansin sa atin at hindi nagsukli sa atin. Huwag po tayong mambawi mga guys kasi hindi natin alam yung mga hindi nanukli natin, hindi natin alam kung ano ang mga ginagawa nila, ba't hindi sila nakasukli. Pag dinikita natin sila, hindi tayo nang babawi, palagi po tayong na-notify sa kanilang mga gawain. At pag na-notify po tayo sa kanilang mga gawain, palagi tayong nagpunta sa kanilang live streaming, sa kanilang mga premiere, sa kanila ding mga sa kanilang mga gawain sa YouTube. At pag nangyari po yun, tayo po ay napapansin nila. At siguro nga, baka nga, pag pinuntahan nila yung bahay natin, ang mangyayari po ay makikita nila na sila pala ay hindi pala nakadikit sa atin. Eh ano po yung mangyayari? Number 1, mahihiya sila sa kanilang
kanilang sarili. Number 2, didikit na sila sa atin. Number 3, sila po ay makaroon ng utang na loob sa atin. Kasi natuklasan nila, matagal na pala tayong dumikit sa kanila at sila po ay matagal na din pala na hindi nagsukli sa atin. Pang-apat po ang mangyayari, sila po ay magiging very supportive po sa atin din. Kaya yan po nag-umpisa na magkahanap po tayo ng mga loyal, organic na kaibigan. Hindi lang kaibigan, kundi pangkabuhayan cheese na din. Kaya mga guys, wag po tayong mambawi. Gumamit po tayo ng ninja para hindi po tayo magiging budol fisher. Okay, bilisan natin to mga guys. Lasing fishers. Oh, meron din po akong tinatawag na lasing. Paki-type nga dyan, paki-komento nga dyan. Lasing. May mga nangingisda na mga lasing. Guys, ano po itong mga lasing? Di ba mga guys, pag lasing ka, they are tactless. Di ba? Pag lasing ka, hindi mo na iniisip kung ano yung sinasalita mo. Nananakit ka na ng kapwa mo tao. At ang talas ng mga salita, mga fake ang mga tao dito, hindi to mga tunay, mga scammer ang mga nandito. Panukli naman kayo, mga wala kayo hiya. Huwag naman kayo ganyan. Bakit sila nagagaganyan sa isang live streaming? At saka mga guys, sa hosting po, pag ikaw po yung nag-live streaming, huwag mo na po yung basahin, skip mo na lang po yun, huwag mo yung pansinin. Kasi nga, if you are going to read that mga hindi magaganda, you are just magnifying negativity. At saka ayun, lahat na po na nandyan sa ilog mo, magkuminto na po ng hindi maganda. At saka, magbumirang po yan sa atin. Bakit sila po naging mga lasing na mangingisda? They are cherishing their pitiful experience and magnifying negative emotion, and mostly, they are hurting mga hindi pa talaga nakapag-move on. Ayan, shout out sa mga hindi pa naka-move on na talagang hindi pinansin. Kaya yan mga guys, iwasan natin and don't even give a damn time thinking on this. Huwag nyo na pong isipin yung mga hindi nanukli, hindi naman. Don't even give a damn time spending on thinking on those negative things. Ang gawin po natin mga guys, Philippians chapter 4:8. Whatsoever things that are good, pure, noble, good report, yan po ang isipin natin. May palakpakan sa mga umiiwas sa mga negative people. Ito po, pangwalo po. Salamat, Pastor Nika. Zombie fishers. Ano po itong mga zombie fishers? Mga zombie fisher po ay, ito po ay sila, buhay sila na patay. Kaya alam niyo po ba ano ang ginagawa nila? Lapag lang sila ng lapag, hindi namamansin, hindi mag-reply, hindi sasagot sa host at kanino man. Gusto lang nila na sila ang isdain, and maybe they are thinking that fish and banana are just numbers or figures. They are just food and consumables. Mga guys, pwede ka pong makaroon ng mga banana kung isa ka pong zombie fishers. Kaso lang, ang problema po mga guys, ano pong mangyayari kahit pa makaharang ka, makagraduate ka ng 1K, makaroon ka ng 4K na WhatsApp at makaroon ka ng harang. Pero pag zombie ka mga guys, wala kang organic na kaibigan. Wala kang tunay na kaibigan na mag-support back sa iyo. Kasi patay ka. At pag patay ka, mabaho ka. At walang taong gusto ng mga mabaho kasi nangangamoy ka, mga guys. Yan po mga zombie fishers. Pity on them, mga guys. Iwasan sila at sana wag maging zombie fishers din. Kaya pag tayo po ay mangisda, i-greet natin ang host, i-shoutout natin mga kaibigan natin na nakita natin sa isang ilog, kunting usapan, tuhan at charutan, kunti lang mga guys ha, kunti lang. Kasi masayang din yung oras pag shout-outan natin at baka hindi tayo makapangisda. Every seconds, every minutes po mga guys sa pangingisda, it really counts. Ayan, number 7 po mga guys, pabibi fishers. Ayan, type nga, pabibi. Pag-kuminto nga kayo ng pabibi. Ayan, shout out sa mga pabibi ha. Again, I would like to remind you all mga guys na ito pong 12 different levels of fishers, wala pong tama o mali po dito. Ang pinaka-gist po natin dito na gusto ko pong ituro sa inyo na sana makuha nyo po ay malaman natin itong 12 different levels of fishers at saka maging hybrid po tayo na gamitin ito sa isang ilog na i-apply natin para tayo mapansin at masuklian ng banana. Ito po, pabibi fishers. Ano po itong pabibi fishers? Ito po mga pabibi fishers. Mga ano po ito, mga kulang sa pansin at nangangailangan ng matinding pansin at panay request sa host. Flex mo ako, tulungan mo ako, mahalin mo ako, suklian mo ako. Pabalik-balik na lang na gusto na lang siya palagi mapansin sa host. Nalilimutan niya na ang lahat ng mga nangingisda ay gusto din ma-flex, gusto din matulungan, gusto din mapangat. Pabibi fishers, gusto po nilang ma-spoon feed and are very
passive in fishing. Passive po talaga sila sa fishing. Lalong-lalo na po pag pumasok sila sa isang paangat program, magpalista lang sila at saka nakatambay. Hindi kumakausap, hindi nagtag, hindi nag-shoutout, naghihintay lang na mapili sa isang paangat. Kasi nga, pabibi, palagi lang, hindi pa ba ako natawag? Ako naman po sana, i-flex niyo po ako. Pero mga guys, pabibi fishing din po mga guys is also a technique. Technique po din yung pabibi mga guys na if used positively and not in a way that is annoying to the host. Ako nga po, pag nangingisda po ako, lalong-lalo na yan si Lola Mimi Pulvera, magaling po din yan sa pabibi technique. Pero hindi po yung annoying na, yung tagline po ni Lola Mimi, kawaan nyo naman ako, dikitan nyo ako. Ang sa akin din, tabang mga langit, tabang iintaon ko ninyo. O, ayan, para lang mapansin at mabasa sa mga nangingisda. At saka, paminsan-minsan din, pag nabasa po yan ng host, lalong-lalo na po pag yung host po ay kaibigan mo talaga, nag-level up na po yung relationship niyo sa pagiging kaibigan. Ang mangyayari po yan, it will turn out to be a very effective way din na mapansin kayo, mapuntahan po kayo. Pero yung mga bagong pasok, hindi mo nga kilala, wala pa siyang kilala sa, sa ilog, at panay, naging baby ka na. Nakaka-annoy po yun mga guys ha. Kaya siguraduhin po pag nagpabibi po kayo, kilala at kaibigan nyo na po yung host. Isang maganda po yung technique. Very effective. They are very dependent on the host or on the people. Gusto silang palaging unahan. Ayan, malapit na po tayo mga guys. Ito, pang-anim, tinatawag ko pong wise guy fishers. Mag-type nga po kayong ng wise guy. Ayan, mega shout out sa mga pabibi. Ayan mga guys, mga wise guy. Ano po itong mga wise guy mga guys? Ang wise guy po, titira sila, tutuhog sila, tutusok sila, pero hindi sila gusto mag-iwan ng bakas. Hindi sila mag-iwan ng bakas. Pero talagang didikit sila sa iyong bahay. Kasi nga mga wise guys sila, di ba? Pero itong mga wise guy, they are candidate sa mga hindi masusuklian at saka vulnerable po ito sila na maging bitter at maging to others pag nakain sa sistema. Yes po. Kaya pag, ito, tingnan niyo po. Kasi nga, paminsan-minsan gusto tayong mabilisan. Okay po itong maging wise guy po tayo sa isang ilis. Basta importante po ipaalam natin sa mga dinikitan natin. Pwede din po tayong wise guy, lalong-lalo na po pag isa ka pong Hokage or Supremo Hokage, pwede ka pong maging wise guy. Tumuhog ka na lang, huwag ka nang mag-iwan ng bakas kasi namimigay ka na lang ng banana. Pwede po yung wise guy. Maging wise guy ka, huwag ka nang mag-iwan ng bakas. Panglima po, itong tinatawag ko pong Barnabas Fisher. Ang Barnabas Fishers mga guy, they are just like Barnabas na talagang gusto lang mag-support, mamigay ng kanilang banana, and they just find it pleasing and joyful to be in a live streaming whom they want to support and are more keen on giving support and just meeting new friends. Sana tayong lahat ay maging Barnabas, pero wag naman po talaga tayong maging Barnabas Fisher. Kasi nga, pumasok po tayo sa YouTube kasi alam natin that there is a pangkabuhayan showcase. So you need to be a vlogger with a purpose for God, family, yourself, and to the community. Magbigay po tayo ng impact po. Kasi nga, pag nag-vlog, naging Barnabas ka lang, ka lang talaga at wala ka namang inaasahan na darating sa iyo, pagpatuloy mo po yung ginagawa, you are just wasting your time. Hindi ka nakapanlaba, hindi ka nakagawa ng mga dapat mong gawain. Kaya don't be. Pero let us be a Barnabas in real life. Ito po, pang-apat po, Ninja Fishers. Ayan, type nyo nga, mag-comment nga kayo dyan, Ninja. Ang Ninja Fishers mga guys, ito po yung mga employed and is on their working hours and yet had managed and find ways to fish without being noticed by their higher official. Ang pamugas na yun ni Lola Mimi, di na ni pang char-char. Ito po yung mga ninja, katulad ni Kitsia Vlog, nagbantay og tindahan, pero mangisda. Ni Kuya Orlando's Cooking, ni Dib Guapo, ni Kumag, ni DJG Koy, mga ano po yan, ni Ate Marge. Mga ninja fisher po yan sila. Kahit nasa work mode, kasi nga mahal din nila ang bahay nila, gusto nilang ipaangat, gusto nilang lumago, nangingisda, pero talagang ninja technique talaga para hindi mapansin ng kanilang mga amo. Kasi pag napansin, ayan, mapapalo. Hindi lang si Lolo Whitey ang papalo. This is best applied on any pangat program. Ito po pag ninja fishers ka, maganda po ito sa mga pangat program. Kasi pwede kang naka-busy lang at naka-passive ka lang po. Pero pag natawag mo na po yung pangalan mo, ayan, alams na ang gagawin. Excuse me sir, kay malibang sa ako. Pero sa loob ng CR, maglalapag ka ng bahay. Ayan, ninja fishers po.
This is also best applied. Ito po mga guys pang-tatlo po, tinatawag ko pong Hokage Fishers. Ano po itong mga Hokage Fishers? Ang Hokage po mga guys, its meaning is a tribe leader. Tribe leader po yung Hokage, and it means that you have evolved in your fishing skills and have mobilized your ninja on fishing. You have evolved in your fishing skills and have mobilized your ninja on fishing. Ito po yung ginagawa sa mga Hokage Fishers. May mga ninja sila, di ba? At saka ang ginagamit nila, ang gadget nila, either laptop or cellphone, they use their laptop so that they can fish on multiple live streaming simultaneously. Nakausap kami ni Lola Mimi Paul, Pastor, gikapoy jud ko kay nangingisda ako og 6 na live streaming. O ayan, Hokage na yan si Lola Mimi. Kasi nangingisda siya sa 6 na live streaming. Gamit niya yung laptop niya, nag-open siya in many different tab or browser, pumapasok sa iba't ibang LS. Ayan, Hokage na yan, Hokage moves. Or kung wala kang laptop, ang gamitin mo po ay cellphone. Yung cellphone mong isa, nakatambay lang sa isang live streaming. At saka yung isa, pampunta mo po sa mga bahay na nilapag. Labas-pasok. Kaya ayan, labas-pasok yung isa, pero yung isang cellphone mo, nakatambay lang para malaman mo po kung ano yung instruction ng host. Ano yung sinasabi niya? Kasi nga, paglabas ka ng labas, hindi mo alam, lalong-lalo na pag napili ka sa pangat program, lumalabas ka, nanunukli ka, hindi mo alam kung anong ipapagawa sa host. Kaya, nasasayang oras, hindi ka na naisda. You have two or more cellphone used in fishing, and one is on standby on the LS and the other one is for fishing. Kaya yan po ang mga Hokage fishers You will be starting, pag Hokage ka na po mga guys, you will be starting to meet organic friends. Bisa ka na po makamit ng mga organic friends. Bakit? Kasi nga, kahit may live streaming sila at nag-ilis ka, makapagpunta ka sa kanilang bahay at makapag-support. At saka, kasi may mga ninja ka na, kasi Hokage ka na, di ba? May mga ninja ka na. Makapamigay ka pa ng mga banana sa kanila. Ayan, shoutout sa mga Hokage dyan na level nila Hokage na. Ito po, second to the last. Tinatawag ko po itong Master Hokage Fisher. Ayan, palapakan para sa mga Master Hokage Fisher. Ang mga Master Hokage pa din po sila mga guys. Pero naging Master sila kasi nga, Master Hokage is the evolution of the Hokage Fishers. They have mobilized their family or have made a team. Ayan, bakit sila Master Hokage? Kasi nga, yung mga ninja nila, nandyan yan talaga, Hokage sila di ba? Pero naging Master sila kasi nga, nag-evolve sila, nag-create na po sila ng team. Para sa akin po may team na po ako, yung anak ko po na si Karis. Ginagamit niya po yung mga ninja ko para mangisda. Tulad ni Lola Mimi Pulvira, may marlin siya. Para sa akin, taga-isda ko si Karis. May kuta po siya, may kuta po kami. Yung isa ko naman anak na si Asher Vlog, siya po yung taga-punta sa mga premiere nyo po, mga live streaming nyo po, Master Hokage. Ito si Lola Mimi, Master Hokage, kasi may team na din siya. They have multiple gadgets for fishing and have made the best use of it. They have organized, strategized, and have built a support system. Kaya palakpakan sa mga Master Hokage. Ayan, at itong pag-isa mga guys, the last, you will be starting to meet organic friends po mga guys. Marami kang ma-meet na mga organic friends. Kasi nga, palagi kang nag-support sa kanila at napansin kanila. Kaya ayan, sila din po ay papansin sa iyo, mag-support back din sa inyo. At saka, Sara Musika, pwede kang maging Hokage at saka Master Hokage din. Magplana po kayo ni Mahal Kinji at kayo din po, Dave Guapo. Paano na si Ate Mark, ang atin na mukhang lula. Ito po, pang-last. At papasok na po tayo sa ating Zoom. Ito po yung tinatawag ko pong Supremo Hokage Fishers. Ano po ito mga Supremo Hokage Fishers? Supremo Hokage is the evolution of the Master Hokage Fishers. Mauna diha, Dave og Marge. Evolution of the Master Hokage Fishers. They have mobilized their family. At lalong-lalo na po, they have made a team and is now also making or having or a part of a group or a team. Kaya ayan, ito si Mimi Pulvira, isa po ito siya Supremo Hokage. Ayan, Lola Mimi, isa kang Supremo Hokage. Kasi may team, apo ni Lolo ka na. May community members ka pa na Mimi Pulvira Community. They have multiple gadgets for fishing and have made the best use of it, organized, strategized, and have built a support system. Sabad ha, Piki, oy, kahadlog po nag-Supremo. Itong mga Supremo Hokage Fishers,
Ang puso po nila ay tumutulong talaga sa mga newbie and they are connecting to organic vloggers. Kaya tingnan nyo yan yung Supremo Hokage natin, si Mimi Pulvera. Kung hindi pa dahil ni Lola Mimi Pulvera, wala po talaga akong alam. Kaya nga, salamat ako kay Supremo Hokage Mimi Pulvera. Tinulungan niya ako kasi yung heart niya, Supremo Hokage kasi siya. Tulungan yung mga newbie, at saka nag-connect po siya ng mga organic na vloggers. At saka itong mga Supremo Hokage Fishers mga guys maliban pa po nito, isa din po ito silang mga hinyo na talagang in an instant, pwede po silang makalikom ng mga maraming banana. Sino po ito? Tulad ni Teacher Clara, ang pinakamagandang guro na nakilala ko po sa balat ng lupa. Kaya shout out kay si Teacher Clara. Tingnan yung banana ni Teacher Clara. 10,000 banana. Supremo Hokage na po yan. Kaya ayan mga guys, magkaroon na po tayo ng question and answers. Ayan. Pumasok na po kayo mga guys. Ayan, admit all. Admit ko na po kayong lahat I will now give the time and table kay Lola Mimi Pulvera na siya naman po ngayon ay magsalita tungkol po sa mga pangingisda. More tips po sa pangingisda. So, ang ginawa ko, use your ninja na same name. So, ang ginawa ko ay same name ang aking ninja para sa pagpangisda. I did not use any name para sa pagpangisda. Kasi kung ako ang tatanungin niyo, kung papasukan ako ng ibang name, tapos pag-click ko sa link at iba ang name ang lumabas, so hindi ko yan iniisda. Yan, so use your ninja na same name po para mangisda kayo. In Bisaya, gamita ang inyong ninja nga same og name. Kinagpangisda. So, tanan nga browser or tanan nga new tab and LS, i-open na ninyo anya same name nga ninja. Para mangisda mo kinadaghanan. So, in one day, makakuha mo 100 na isda. Wow! Different LS. Yes. Ano siya kalupit ang pagpangisda? PK mo naapsa na takahapit mo ka PK. Ano na siya ka simple? Sir Cesario, so kung musulod ka sa Cesario, ayon ang mga imuhang AC nga na pumangisda ka, sir. Dili na mga kawatan ug mais, kawatan Oo, kay maglibog mo na sila kinsa nas kawatan og mais kung mangisda ka, pero kung magsige ra ka og kuan sa atong mga ka-support team, pwede ra gyud na nimo kuan nun. Okay. Tamsak atak, panghatag banana. Kung mangisda ka, pero kung ganahan ra ka magsigig ka ng kuan ba, lingaw-lingaw, pwede na to. Pero kung mangisda gyud ka seryoso, same sa ako puro ra gyud na Mimi Pulvera akong isod. Pero dili na siya main channel. Ang akong main channel, itago na siya. Ay, ngunana din na lolo. Di ko kay baw yung ngunana. Nakahibaw na may akade. So nagtuon na Sana ako. all hibaw. Huwag kayong labas-pasok sa LS para hindi kayo ma-held for review. Ayan, standby lang. Importante po sa pangingisda, if you really want to grow your banana, sipag, tiyaga at diskarte. Pag mangisda po tayo, at least be gentle and kind, be courteous sa host, importante po yan. At saka, bago po mangisda, shout out po muna natin yung mga kaibigan natin na nasa ilog. Huwag yung agad lapag at saka talaga, tulungan nyo ako agad. Let us be courteous sa host at saka sa mga nangingisda. At saka pagpasok natin, pag naging courteous po tayo, we are cherishing and developing our virtual relationship. Pero, ito huwag po puro pintuhan, charot-charutan, kunting kimpot lang po. Pagkatapos po nun, focus na agad sa pangingisda. At para mapansin agad ni host, itag yung pangalan sa host, kahit saan na LS itag yung pangalan ng host, itag yung mga dinidikitan nyo na gusto nyong singilan ng sukli, at saka, pag nagtag po kayo sa pangalan nila, ilapag nyo po yung bahay nyo sa buntot. Kasi pag walang link po ng bahay nyo, mag-scroll up and down pa sila maghanap. Kaya pag may naglapag ng iba, doon na sila pupunta. Kaya pagbalik na nila, hindi na mahanap yung bahay mo. At hindi na nila makita yung kung ano po yung sinasabi mo sa kanila. Yan po ang importante sa pangingisda. Focus po talaga sa pangingisda. Pag tayo naman po ay gusto mag-support ng tamsak attack,
okay po yan. Pero focus po talaga sa pangingisda. Iwasan ang mag-change ng channel. Lalong-lalo na pag hindi pa siya napalo. Pero pag napalo na po yung main channel mo, ang purpose ng ninja, pang-ayuda, pang-tulong po sa main channel mo. At saka, huwag nyo po yung pansinin yung mga nigar, yung mga matalas ang mga dila. Huwag nyo po yung pansinin. Huwag nyo po yung damdamin. At saka mga guys, at least nalaman po natin ngayon, ito po lang akin, personal ko lang po itong opinion. Hindi po ibig sabihin, may team po tayo na ang lahat po ng member ng team, we are responsible na mag-support pa sa kanilang lahat. Huwag natin kalimutan yung golden rule ng YouTube. Ano po yung golden rule ng YouTube? Kung sino po yung nagmahal sa iyo, mahalin mo rin. Kung sino po yung nag-support sa iyo, supportahan mo din. Kaya kahit sa isang team, kung sino po yung talagang nagpakita ng support mo, suklian mo din. Kasi masasaktan ka lang, kasi nga yung pananalo mo, team kayo, di ba? Team kayo. Kung pag-iisip mo, susuportahan mo silang lahat, tapos sa kinalaunan, may 3 lang ang babalik na mag-support sa iyo, masasaktan ka lang. Kaya kahit may team po tayo, applicable po dito yung golden rules. Kaya nga, outside our team, meron din po tayong hindi po part ng ating team na talagang nag-support sa atin. Kaya supportin natin sila. At hindi po ako nag-encourage na kung pwede lang po yun lang po yung makakaya mo. Kasi hindi naman natin alam kung lumaki yung team Apo ni Lolo, ilan nga lang naman yung organic talagang kaibigan natin sa team Apo ni Lolo. Kaya nga, sinabi ko kanina, one of the purpose po nito na exclusive na live streaming para po natin malaman kung sino po yung namumuhay, kung sino po yung ating pamuhayan sa golden rule ng YouTube. Na mag-support tayo sa kanila kasi nga nag-support din sila sa atin. Sige, tatapusin na po natin to mga guys. Salamat sa iyong time at saka support na po tayo sa ating mga team, yung mga organic nating kaibigan. God bless us all. Salamat po talaga sa pagpunta sa ating unang exclusive na live streaming sa community ni Pastor Kapihan. At saka next time po, meron pa din po tayong tulad na nito, pero hindi na po ako ang magtuturo. Si Lola Mimi po. Ang topic naman po natin ay hosting on a live streaming. Yan po ang pag-usapan natin. Looking forward po niyan, Lola Mimi Pulvera, ha?